Presko ni Senate President Chis Escudero ngayong araw na to. Marami namang umiyak o iiyak na mga kalaban ni VP Sara Duterte. Pakinggan po natin yung mga pahayag ni Senador Chis Escudero tungkol po sa impeachment ni VP Sara Duterte at sigurado po marami na namang iiyak dito na mga kalaban ni VP Sara Duterte, yung mga gustong magpabagsak kay VP Sara Duterte. Iyak na naman sila ngayon. Kinadidismaya or pinagpoprotesta din ngayon is yung kawalan ng certainty na magko-convene kayo sa impeachment court. Can you give that guarantee, sir? Ginagalang ko yung pagkadismaya nila. Ang karapatan nila yon. Pero hindi porkit nadidismaya sila, sino man sila, at hindi porkit nagmamadali sila at gigil na gigil at gustong-gusto nila to, susunod kami bagaman labag ito, hindi lamang sa konstitusyon at sa batas, pero sa pagpapasya ng Senado, kaugnay sa mga dapat naming ipasa. Bagay yan na dapat pagpasahan ng impeachment court at hindi ng Senado at hindi ako o sa. Mapag-uusapan lamang yan kapag na-convene ng impeachment court dahil desisyon ng impeachment court yan. Pero maikling sagot siguro, paano ba at bakit ba naging objective na paikliin, pabilisin ang trial? Hindi ba dapat protektahan natin ang karapatan ng magkabilang panig? Ang nasasakdal ng prosecution na mabigyan sila ng sapat na panahon na ipresenta ang kaso nila upang sa gayon may basehan ang pagpapasya ng mga senator judges pagdating ng panahon. Sir, wala kayong pressure na nararamdaman considering yung open letter sa inyo ng UP Law School, De La Salle, San Sebastian, na lahat ho nananawagan sa inyo na immediately action na itong impeachment case? Nasaan sila nung hindi naman ginawa yan ng Senado noon? 3 impeachment complaints lamang ang nakarating sa Senado. Una, yung kay dating Chief Justice Corona, kay dating Pangulong Estrada, sumunod yung kay dating Chief Justice Corona, tapos yung kay dating Ombudsman Gutierrez. 3 lamang. Walang ibang impeachment na nakarating pa sa Senado. Sa kaso ni dating Pangulong Estrada, pinagpaliban ng prosecutors yon, iniwan yung impeachment at functus officio, dinismiss ng Senado yon bagaman hindi tapos. Yung kaso ni Chief Justice Corona, pinagpasahan ng Senado. Yung kaso ni Ombudsman Gutierrez ay dinismiss ng Senado bago pa mag-trial dahil nagbitiw siya. Sa 3 kasong yon, nag-trial ang Kongreso matapos ang recess nilang nakaschedule. Walang pinagkaiba. Final yung impeachment complaint, ilang araw bago mag-recess ang Senado. Nag-recess ang Senado, nag-trial pagka-recess. Wala naman tayong narinig na reklamo nun mula sa iba't ibang grupo. Pabor siguro sila o kontra siguro sila sa impeachment nun, hindi ko alam. Pero sa kaso nito, yun din ang ginawa ng Senado. Final sa huling araw, yung ibang impeachment nga ay 1 linggo pa bago nag-adjourn, hindi naman nag-trial ang Senado. Ito, final sa huling araw, ilang oras bago. Kaya sinabi ko, magko-convene ng Senado pag-resume namin. At sinabi ko rin, ang magagawa lamang namin ay pag-issue ng summons dahil nga, kulang na yung panahon at matatapos ang otoridad, authorization, kapangyarihan ng mga prosecutors pagdating ng June 30 dahil hindi continuing body ang Kamara. So hindi kayo magpapapressure, sir? Kahit meron din mga rally? Sinabi ko na yan din nung simula. Sino mang pabor sa impeachment o kontra sa impeachment, sino mang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi ko papakinggan. Gagawin ko kung anong tama, nararapat at ayon sa konstitusyon at batas, ayon sa aming tingin. Kung ano ang tama. Hindi porkit pabor sila sa impeachment at ayaw nila kay VP Sara at gusto nilang matanggal si VP Sara, mamadali na namin at susundin namin sila. Sa kabilang banda, yung mga ayaw naman, hindi rin naman namin papatagalin ang proseso. Susundan namin yung proseso, sino man ang mapaboran, sino man ang matamaan, sino man ang masaktan, sino man ang mabenepisyohan nung proseso yun na ginawa at sinundan kahit ng mga naunang impeachment. Pero kanilang paniwagan, i-fulfill ninyo yung constitutional duty pagdating sa impeachment. Ang gusto nila, madaliin namin yung aming constitutional duty. Gagampanan na namin yun, pero hindi sa oras na gusto nila porkit nagmamadali sila. Wala namang nagsabing hindi namin gagampanan yun dahil sabi ko nga, proseso ito na dapat sundan at sinusundan. Hindi sa oras na gusto nila, hindi sa pinili nilang panahon. Halimbawa, gusto nila mag-trial kami sa recess. Maliwanag na bawal at illegal yun. Kung sinunod namin sila sa kagustuhan nila, edi nagkaroon pa ng dagdag na bala sa ang nasasakdal sa VP Sara, maaaring iakit na naman sa Korte Suprema at maging problema na naman nating lahat. Hindi dahil mapapaboran siya o hindi siya mapapaboran, pero dahil magkakaroon ng constitutional crisis kung saan maaaring pigilan ng Korte ang Senado sa sinimulang trabaho niya. Yung Constitution po mismo nagsabi na madali. Sinabi yung forthwith shall proceed forthwith. Oo, pero ulitin ko, forthwith pa rin naman yung Constitution na nung hindi nag-trial ang Corona, ang Estrada at ang Gutierrez. Hindi naman nagbago yung provision ng Constitution, yun pa rin. Nagreklamo ba kayo? Nagreklamo ba sila? Wala naman. Siguro, dahil tutol sila sa impeachment. Hindi ko alam. Pero tutol ka man o pabor, dapat pareho mag-apply at pantay na mag-apply ang rules. Ngayon, kung sasabihin mo rin yan, pues anong posisyon at lugar ng Kamara, ulitin ko. Sila hindi nila sinunod, hindi yung salitang forthwith, kundi yung salitang immediately. Ang sasagutin mo sa akin sila yun, tapos na yun. Hindi ganun yun. Tama kung tama ang proseso, mali kung mali ang proseso, merong pinagdaan ng proseso sa Kamara, meron din pagdadaan ng proseso ang Senado.
Kung sila, inupuan nyo ng matagal, base sa kanilang diskresyon, wala man silang narinig sa amin, ganon din siguro dapat sila pagdating sa kapangyarihan at prerogative ng Senado sa ngayon. SP para sa inyo, walang undue delay na nangyayari. Ang pwede lamang makapagsabing may ginawang mali ang Senado kung sakasakali, kaugnay ng legal na bagay ay Korte Suprema. Ang pwede lamang makapagsabi na tama o mali ang sinuman sa panahong ito ay kasaysayan. Hindi naman ito paramihan lamang ng opinion. Ang final arbiter ng lahat ng legal na katanungan ay ang Korte Suprema kung sakasakali. At hanggang sa ngayon, nakabinbin pa ang kaso sa Korte Suprema, yung mandamos in particular na inuutusan sana kami na mag-trial na agad maski na bakasyon kami. So, sir, on June 11, ina-assure nyo na mangyayari ho yung pag-convene nyo as impeachment court? Yon ang nakalagay sa schedule namin. Yon ang binabala kong gawin. Pero gaya ng sinabi ko, lahat ng bagay ay dadaan sa motion. Lahat ng bagay ay dadaan sa plenary action. Nung sinet ko ng June 2, wala namang nag-object na miyembro. Nung nireset ng June 11, bagaman may agam-agam, wala namang nag-motion para mas maaga. Malayang magagawa yun ni naman kung sakasakali. Pero dahil nga walang gumawa nun, yun na naging kapasahanan ng Senado bilang isang institusyon. At yung resolution seeking de facto dismissal, hindi nyo yung pwedeng i-discuss during your regular session? I refuse to discuss a piece of paper, a scrap of paper that has not been filed. That is not in our records. Just in case, sir, may file before June 11. Ayokong pag-usapan kasi isang bagay na hypothetical eh. Kung may mag-file man ng kung anumang motion o resolusyon at hihilingin nilang pag-usapan at pagdebatihan, pag-uusapan at pagdedebatihan namin yun sa plenaryo. Hindi ako sang-ayon sa all-member caucus dahil hindi ako sang-ayong pag-usapan ito sa loob ng isang kwartong walang nakakarinig. Mas gusto ko pag-usapan ito sa plenaryo, pagdebatihan ito sa plenaryo, pagbotohan ito sa plenaryo. Wala kaming tinatago at wala akong nais itago ang Senado kaugnay sa bagay na ito. Ang caucus ginagawa lamang yan dahil may mga usapin at pag-uusap o salita na hindi pwede marinig ng publiko. Naniniwala ko kaugnay sa bagay na ito. Lahat ay pwede at dapat marinig ng publiko at anumang pagpapasya, kailangan padaanin sa botohan para on the record, para magamit yung basahan ito ng mga susunod at darating pang Senado sa kinabukasan. Sir, Sir, ang mga ikinadidismaya kasi is, number one, hindi na nga daw nag-trial nung February. Of course, meron kayong explanation for that. Tapos, sinet ninyo ng June 2, hindi pa natuloy, minove to June 11. And then, meron pong lumabas na mga, yung resolution, and then merong, for the dismissal, and then merong statement like si Senator Tolentino na functionally dismissed pag nagtapos ang 19th Congress. So, sir, nandun yung ano kasi... Putulin muna kita. Hindi ako sang-ayon kay Senator Tolentino sa bagay na yan. Sinabi ko na noon. Ang paniniwala ko at ang tingin ko, tatawid dito. Pero itong opinion to, mula sa 19th Congress, ay hindi pwedeng i-bind ang 20th Congress. Kailangan pagpasahan muli yan ng 20th Congress. Maalala nyo, February 6, isang araw matapos pinalang impeachment, sinabi ko na ang mga mangyayari at wala akong tinago. Di ba, sabi ko, pag-resume namin, kami mag-take up ito. Ang magagawa lamang namin dahil sa mga requirement ng panahon para makasagot ang nasasakdal, malamang summons lang, baka makapag-pre-trial kami, baka maaprubahan namin yung rules namin. Di ba? At sinabi ko na rin na may mga president sa United States na tumatabi dito. At marahil dito sa Pilipinas, ang isang president ay yung SET, na kung saan yung mga kaso ng Senate Electoral Tribunal tumatawid ng susunod na kongreso, yung kaso. Dahil 6 na taon yung pinoprotesta. Wala pang pasa ang Korte Suprema kaugnay sa bagay na ito. Pero may ilang basehang pwedeng gamitin para pakita at patunayan at i-assert, ilaban, na ito'y tatawid. Dahil na rin nga sa prinsipyo, sa batas, na anumang sinimulan ay dapat tapusin. Kinadidismaya or pinagpuprotesta din ngayon is yung kawalan ng certainty na magkukonvene kayo sa impeachment court. Can you give that guarantee, sir? Ginagalang ko yung pagkadismaya nila. Ang karapatan nila yon. Pero hindi porkit nadidismaya sila, sino man sila, at hindi porkit nagmamadali sila at gigil na gigil at gustong-gusto nila to, susunod kami bagaman labag ito, hindi lamang sa konstitusyon at sa batas, pero sa pagpapasya ng Senado, kaugnay sa mga dapat naming ipasa. Ayan, sinabi na mismo ni Senate President Jesus Escudero, may karapatan po kayong madismaya. Madismaya na kayo kung madismaya. Karapatan nyo yan madismaya. Huwag lang sana kayo madismaya. Umiyak pa kayo para mailabas po yung mga sama ng loob nyo. Dahil hindi po yan matutuloy yung impeachment. Iiyak nyo lang po yan para hindi kayo magkasakit. Madismaya na lang po kayo. Karapatan po nyo yan na madismaya ayon kay Senador Jesus Escudero. Iyak na naman sila dito mga kababayan. Yung mga gigil na gigil kay VP Sara Duterte. Sigurado po, ngaw-ngaw na naman ito sa social media itong mga to. Sa mga sinabi ni Jesus Escudero ngayong araw na to, sigurado mayroon magngangaw-ngaw dyan, yung mga gigil sa impeachment ni VP Sara Duterte. Yung mga gusto po nga maalis si VP Sara Duterte sa pagka-Vice Presidente. Abang-abangan po natin kung sino unang magngangaw-ngaw dyan para sa impeachment ni VP Sara Duterte dahil dito sa presko ni Senate President Jesus Escudero. I-comment nyo po mga kababayan kung ano po masasabi nyo dito sa presko ni Senate President Jesus Escudero. Para sa akin, maganda po ito. Ang tingin ko dito,
Tiyak pong mga kalaban dito.